Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, bawang tinawanan ang Miss Universe kung bakit. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang pageantry tayo ngayon. My gosh, nakakaloka no? Dahil bundle ngayon ang labanan dito sa pageantry. So eto nga, pagkatapos nga ng Miss Universe at Miss Grand mag-together as a bundle to become one dahil sila daw ang tunay na number one. At ayun, so hindi rin naman nagpakabog ang Miss Global at Miss Cosmo. So bundled sila. Sila naman ang tinatawag na power of the pageantry. O, di ba? Nakakaloka doon sa power of the pageantry. Ang sabi ni Bawang, ang kanyang pageant na Miss Cosmo ay dapat daw malagay na sa top list ng mga pageant. Kumbaga, ang inihiling niya yata ay mailagay siya sa number 3. Ayun. Number 3 na pinakamagandang pageant at pinakamalaking pageant sa buong mundo. Nakakaloka naman yung number 3. So, sa amin gano'n, nangunguna daw syempre ang Miss Universe, pangalawa ang Miss World, pangatlo daw ang Miss Cosmo. Oh, sabi ng mga tagahanga. Ay nako, ang masasabi ko lang dyan ay mangarap kayo ng gising. Marami pang kakainin ng Cosmo na bigas para mapatunayan nila na isa sila sa mga top pageant talaga sa buong mundo. So, nung last year, yung pinakita nila, in fairness naman sa kanila, isa to sa mga nakikita natin promising pageant. Sana. Kaya lang nagkaroon ng bahid yung kanilang pageant. Hindi ko alam kung Filipino people lang ba talaga ang medyo parang naguluhan sa kanila or pati ba yung mga ibang pageant. But ang feeling ko, sana maganda to kung naging maayos lang. Kaso hindi ganun yung nangyari. Kaya umaasa ako na sana etong taon na to, may pakita ng Miss Cosmo yung credibility ng pageant nila. Kasi ayun talaga yung medyo parang doon tayo naloka. Kaya naman si Mr. Nawat ay isa din sa mga talagang palaban ngayon dahil syempre, hawak niya ang Miss Universe, hawak niya ang Miss Grand, di ba? Hawak niya na kung saan lalaban talaga sila para sa pinakamagandang pageant sa buong mundo. At alam naman natin ang Miss Grand na number 1. Pero si Bawang ay tinawanan lang ang mga ganitong bagay. Kasi para sa kanya, ayun nga, na dapat daw, maiba na daw ang pananaw natin pagdating sa pageant. Di ba nakakaloka? Anyway, so naluloka ako sa kanila. Ang masasabi ko lang, lahat sila ay may mga dapat patunayan. Ang Miss Universe, Diyos ko ilang dekada na ang Miss Universe. So ngayon medyo talagang napansin natin noong nakaraang taon nag-struggle ang Miss Universe kung ano ang show ang ipapakita sa atin. Pero this year mukhang makakabawi sila kasi ayan nga, may program na nga silang inilatag sa atin at mukhang sasabog talaga ang Miss Universe na isa sa mga pinakabonggang pageant sa buong mundo. And then I think yung Miss Grand, nakita ko sa Miss Grand Thailand na tahimik lang ang eksena ni Miss Grand kung tutuusin, pero dito sa sample niya sa Miss Grand Thailand, oh my gosh, naloka ako. Ang laki ng entablado, ang ganda ng stage. Kumbaga parang bago ang ipinapakita niya. So, syempre, pag nag-Miss Grand International, mag-expect ka na mas bongga pa dyan ang ipapakita ni Mr. Nawat. So, looking forward ako, sa totoo lang, looking forward ako kung ano ang pageant na ipapakita ni Miss Grand International ngayong taon na to, na ngayon may hawak siya sa Miss Universe. Syempre, ang Miss Universe at ang Miss Grand, magkaiba to. And then, alam naman natin na ang ilang taon na number 1 ang Miss Grand. So, ngayon, parang feeling ko, tingnan ko kung magna-number 1 si Universe na gawa ni Mr. Nawat. Pero parang feeling ko, ang tatapatan talaga nila dyan ay si Miss Cosmo. Si Miss Cosmo, looking forward ako sa kung ano yung ipapakita nila ngayong taon na to. Anong pageant ang ilalatag nila sa atin. Kung makakabawi ba sila sa nasira nilang credibility dahil sa pagpili nila ng reyna nila.
So, abangan natin yan. But for me, looking forward ako sa kung sino yung magiging kandidata natin dito at kung ano ang meron sa magiging pageant nila. Kung ako tatanungin, sige, bigyan natin ng chance na ipakita nila sa atin, pero hindi ko sila masyado tututukan. Charot. So, yon ang Miss Global pa. Medyo dito talaga. Kung ako sa inyo guys, isa sa mga dapat nyong abangan ang Miss Global. Sa totoo lang. Miss Universe, Miss Global, at saka itong Miss Grand. Yan, abangan niyo yung tatlong yan. Pero sa Miss Cosmo, hindi ko alam kung ano yung ipapakita nila. But looking forward ako doon sa ipapakita ng tatlong pageant na galing dito sa Thailand. Kasi parang feeling ko, ang best production talaga ngayon ay nasa Thailand. And then gusto ko din yung Miss Charm. So sabi ko nga, kung magta-tie up ang Miss Charm at saka ang Miss Earth, di ba? Why not? Di ba? Miss Charm or kaya Miss International, pwede together. Sila naman yung mag-bundle. Tapos Miss Earth and Miss World. Di ba? O kaya yung supranational, hindi ko alam kung kanino mo siya ididikit. Pero kung ako, pwede siyang dumikit kay Mr. Nawat. Charot. So, ayun nga yung tanong ng iba So, in the future kaya, ang supranational at saka yung Miss Grand, mag-together kaya sila. So, I don't think so. Kasi parang matindi silang magkalaban with Miss Earth. Ganon. But, looking forward tayo. Malay mo naman, di ba? So, si Bawang, ang masasabi ko lang kay Bawang, huwag masyadong magsaya. Kasi medyo malayo pa ang kailangan mong patunayan. Kumpara kay Miss Grand, ha? Si Miss Grand, medyo napatunayan niya na sa atin yung pageant niya. Pero si Bawang, parang feeling ko, madami pa siyang dapat patunayan sa Miss Cosmo. And then, ayun, kung ako sa kanya, pagplanuhan niyang maigi yung pageant niya. So, ano na nangyari doon sa malalaking pa-premyo nila? Parang feeling ko, wala naman. Charot. But, looking forward ako for this year kung ano nga ba ang magiging eksena. Kasi, di ba, si Cosmo, sabi niya, siya yung pinakamalaking pa-premyo. Pero ang tingin ko hindi naman si Miss Cosmo si Miss Cosmo World. Ganon. Kaya hindi ko nakikita na si Bawang ay talagang magta-top notcher dito. Pero tingnan natin this year kung kaya niya at kung ano ang ipapakita niya. So ako, looking forward ako doon sa magiging eksena nila. But nandoon ako sa part na kung ano ba yung kayang ibigay ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Kaya huwag siya masyadong magsaya kasi parang wala naman nangyayari doon sa mga eksena nila, di ba? Ang ending pa parang parang sila pa yung pwedeng mawala talaga sa eksena dito sa mundo ng pageantry. Kaya medyo wag mo nang masyado maangas, wag mo nang magtawa, wag mo nang magyabang. Kumbaga, nandoon ka lang dapat sa tema na tumutok ka doon sa pageant mo kung ano yung mga pwede mong gawin at ipakita sa buong mundo. Lalo na sa mga Filipino people kasi talagang mas madami ang engagement ng Filipino people na nanonood talaga sa mga pageant. Kaya ayun, ang tutukan talaga ni Bawang. Kasi sirang-sira siya sa Pilipinas after nga na maipakita niya na, alam mo yun, last time na nangyari dito sa Miss Cosmo. Lalo na naging biktima nila dito ay si Atisa Manalo, di ba? So, yon. Kaya abangan na lang natin. Actually, maganda sana yung Miss Cosmo no? Ang ganda ng papageant nila doon sa may runway, yung runway nila doon sa may tabi ng ilog. Pagkatapos, gusto ko din yung nag-runway sila sa, yung nagsuot sila ng mga ng Vietnamese suit. Oo, ayun, isa din yun. Maganda din yun. Kaya lang, parang nasira lang talaga si Cosmo doon sa coronation night. Ang laki-laki no stage na parang hindi mo na nakikita yung candidates. Siguro, ayun, mas gandahan niya, mas simple pero mas bongga, di ba? So, abangan natin kung ano yung ipapakita niya sa mga susunod na eksena. Si Miss Global ang promising na pageant na nakikita ko na pag nakakuha to ng mga kandidata na magaganda, na alam mo yon, quality sa pageant nila ay
wala na. Tapos na yun laban. Charot. So yun, so matakot dito sa totoo lang matakot si Miss Universe kay Miss Global, kasi si Miss Global ang tinatapatan niya talaga yung pagiging empowered woman ng Miss Universe. And I think in the future, kung talagang magtutuloy-tuloy sila tapos nakakuha sila ng malalakas na kandidata, ay tataob na si Miss Universe. Charot! So yun. Kaya tingnan natin, abangan natin yan kung ano ang mga magiging eksena sa mga pageant na to. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.